Our message for today is entitled, The Hour of His Judgment. And our verse is taken from Psalms 89:14, and it said, Justice and judgment are the habitation of thy throne, mercy and truth shall go before thy face. The hour of his judgment, where do we get that saying? This is taken from Revelation 14:7, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Kung ato na siyang babatian, kanang pulong nga nag-ingon, for the hour of His judgment is come, unsa nga atong huna-huna nga nagaabot niya na? Giunsa nato na siya pagbasa o giunsa nato pagsabot? Ato ba nang ginasabot nga ang Dios nagahukom kanato? Kaya ang ginatan-aw karon ang atong tibuok nga kinabuhi, ang atong kinaiya ug atong mga sala aron ta iyang paghukman kung takos ba kita sa kinabuhi o takos ba kita sa gitawag nga eternal death or eternal damnation. Makaigsunan karong hapuna atong paggasabton kining mga pulunga nga nagaingon, for the hour of his judgment is come. Kinsa ba ang ginahukman niini? Kano sa kini mahitabo ug unsang klase ang iyang paghukom? Kasagaran sa ato, kanunay kung kita paghukman sa Dios, ang atong gusto mahitabo is ang atong paghukom will be according to our righteousness. Nagingon sa Psalm 7:8, The Lord shall judge the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness. Kini nga teksto nagapadayag kanato nga gusto nato nga kita hukman sa Dios nga ang iyang paghukom is according to our righteousness. Dili nato gusto nga makita niya atong mga sala ug mao kana ang iyang gamiton sa paghukom kanato. Dangayon pa, and according to mine integrity that is in me. Now, unsay pasabot niya ng word nga judge? Sa original ka pinulungan sa Biblia, mga kaigsunan, kung mayon kag judge, that is by implication to vindicate or to punish. Buti pasabot niya na posibleng duha ang mahimong outcome sa judgment, mahimo kang mapawalang sala o di ka mahimo kang mas sinilutan tungod sa paghukom kanimo. Kung kita makaigsunan paghukman, ang gusto nato nga kita paghukman according to our righteousness. Dili kita gusto paghukman nga paingon gid ngadto sa pagkasinilutan, kun dili nga kita mapasaylo makaigsunan tungod sa atong pagkamatarong. Or kita dili umahukman sa silot tungod kay ang pagatan-awon sa Dios mao nga atong pagkamatarong. How about kaha makaigsunan sa atong mga kaaway? Unsa sa kaha ang atong attitude with regards to judgment? Atong tan-awon makaigsunan din sa 2 Chronicles 20:10. Mao kini ang panghitabo sa dihang musulong ang mga anak ni Ammon, Moab ug Mount Seir ngadto sa Israel. Og niingon sila sa niadtong panahon nga nigawas sila sa Ehipto, wala sila gidestroy, wala sila gisulong sa Israel. Og niingon din sa 2 Chronicles 20:11, Behold, I say, how they reward us to come to cast us out of thy possession, which thou hast given us to inherit. Unsa daw? Nga nasakit sila makaigsunan kung unsa ang ilang gibalos ngadto kanila. Ug unsa ilang gingon? O our God, will not thou judge them? For we have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. Naghulat ang Israel makaigsunan kung unsa ang buhaton sa Dios, pero ilang gusto nga pahukman sa Dios kining ilang mga kaaway. Now, unsa ka ang nasa ilang hunahuna sa dihang maghisgot sila nga pahukman sa Dios ang ilang mga kaaway? Adto ta karon sa 1 Samuel 2:25. Dingon din if one man sin against another, the judge shall judge him. But if a man sin against the Lord, who shall entreat for him? Notwithstanding, they hearkened not unto the voice of their father, because the Lord would slay them. Ingon pa din sa lain nga translation sa Biblia, if a man sins against a man, then God shall judge him. But if a man sins against Jehovah, who shall pray for him? But they did not listen to the voice of their father, because Jehovah desired to put them to death. Ang tao makaigsunan kung naghuna-una siya nga pahukman ang ilang mga kaaway, gusto nila nga ang Dios mo'y magahukom kanila nga pagapatyon sila sa Dios. Ang atong tanawon makaigsunan, kung kita paghukman sa Dios, gusto nato nga tan-awon sa Dios ang atong pagkamatarong. Pero kung ato ng kaaway, atong pahukman sa Dios, gusto nato nga patyon sila sa Dios. So makita nato nga atong panlantaw gyud sa Ginoo ug unsa ang iyang kinaiya ug unsa sa atong kinaiya nga atong ginahaplas ngadto sa Dios tungod kay gusto nato nga pahukman sa Dios ang iyang mga kaaway. Mo nang adunay bias karon sa atong una kung unsa ang paghukom sa Dios nganhi kanato ug ngadto sa mga atong mga kaaway. Ug doon man makaigsunan, atong balikan dito sa storya sa dihang gisugo sila sa Dios. Unsa ang gisugo kanila? Gipakanta sila sa Dios makaigsunan. Ug unsa nitabo? Dinhi sa 2 Chronicles 20:22, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. How were they smitten? Ingon sa verse 23, for the children of Ammon and Moab stood against the inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another.
So sa ingon ini mga kaigsunan, nagahukom ang Dios. Bisan gusto nato nga pagapatyon sila sa Dios, ato makita nganhi nga gitugutan sa Dios nga mag-unay kining mga tawhana, nag-unay sila pagpatay, and they were all destroyed during that time. Mao kini ang paghukom sa Dios kanila. Balikan nato ang teksto mga kaigsunan nga nagingon, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Atong kahadlukan ng Dios ug atong ihatag kaniyang himaya tungod kay ang oras sa iyang paghukom nagabot na. Kasagara mga kaigsunan, nagauna-una nga ang Dios mo'y nagahukom kanato nga ang oras nga iya kitang pagahukman nagaabot na. Pero wala nato nahuna-una mga kaigsunan nga ang oras sa iyang paghukom nahiabot na. Kinsa ang gihukman? Dili lamang ang iyang katawhan mga kaigsunan mo'y ginahukman niining panahona, kundi siya mismo usab ginahukman niining panahona. This is the hour of His judgment. Ang oras sa paghukom sa Dios aniaw na usab nagaabot na. Asa ka na magsugod nga paghukom? Naigon niya sa 1 Peter 4:17, for the time is come that judgment must begin at the house of God. Asa daw magsugod ang paghukom? Diha sa balay sa Dios. And if it first begin with us, what shall be the end of them that obey not the gospel? So niining panahon mga kaigsunan, niining Great Day of Atonement and investigative judgment, the only cases considered are those of the professed people of God. The judgment of the wicked is a distinct and separate work and takes place at a later period. Buti pa sabot, niining panahon sa investigative judgment o final atonement, ang mga kaso nga ginahukman niining panahon na maulamang kato sa mga gitawag nga professed people of God, katong nagpaila nga mga katawhan sa Dios. And this judgment will take place in the presence of all the worlds, for in this judgment the government of God will be vindicated and His law will stand forth as holy and just and good. Buti pa sabot mga kaigsunan, ang nataral nganhing panahuna, walay lain mga kaigsunan kundi ang Dios. In the person of His people mga kaigsunan, ginahukman usab sila, and by extension, ginahukman ang Dios kung masunod bagyod ang balaod sa Dios pinaagi kanila. Buti pa sabot niya mga kaigsunan, ang iyang katawhan karon mao ni sa dili lamang sila nataral mga kaigsunan tungod kay adunay accuser kanunay nga nagaakusar kanila nga dili sila matarong ug wala gi makasunod sa balaod sa Dios nga iyang gihimo. O kung dili man masunod sa katawhan ang iyang balaod mga kaigsunan, mahimong mapildi ang Dios niini nga taral nga maoy saksi ni ana ang tibuok nga universe. Pero sa dihang makatindog gyud ang iyang katawhan nga sila makasunod sa iyang kasuguan, mapamatud-an gyud sa tibuok universo nga ang iya dayong balaod can stand forth as holy and just and good. And every case will be decided and sentence will be passed upon all, and sin will not then appear attractive but will be seen in all its hideous magnitude. Kasagara sa hunahuna sa mga tao makaigsunan, kung maghisgot tag paghukom, mao kini dayon ang moabot sa hunahuna mao ang pagkasinilutan. Ato nakita kanina nga ang paghukom duha ang iyang implication niana, either nga ikaw mapasaylo o mapawalang sala ka diha sa paghukom o di ka mahimo kang sinilutan. Pero alang sa tao makaigsunan, gusto niya nga diha sa paghukom mahimog yung masilutan labi na ang iyang mga kaaway. Kinsa may mangita og pagkasinilutan sa atong kaugalingon, di ba wala man? So gusto nato nga kung kita man gay makasala, kita mahimong maluwas gi kaniana, kita mahimong mapasaylo o mapawalang sala o mahimong ma-justify gi kaniana. Pero ang katong mga taong atong ginaisip nga atong mga kaaway nga sila makaangkon gyud og kalaglagan. Di ba maumang kana kanunay atong ginahuna-una? Pero unsa giingon sa Dios? Love your enemies. Og dinhi sa John 3:17 nagingon, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Buti pasabot na mga kaigsunan, God is not in the system or in the business of condemnation. Unsa daw? Gipadala niya ang iyang anak dili aron sa paghukom og silot alang sa kalibutan, kundi maluwas ang tibuok kalibutan pinaagi kaniya. Naingon sa John 3:18, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Ngano ang Ginoo makaigsunan, wala siya sa business sa condemnation o paghukom sa silot? Tungod kay kita makaigsunan ang mga tao ni ining kalibutana, ang atong sitwasyon nganhi, anaa na kitang daan sa pagkasinilutan sa kamatayon. Buti pa sabot makaigsunan, we are already in that condemnation. Og dili na kinahanglan pa kita kondinahon sa Dios o pahamtangan og silot tungod kay ang atong sitwasyon anaa na sa pagkasinilutan. Ingon dinhi, he that believeth not on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Ug unsa daw ang condemnation? This is the condemnation,
that light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Kung ato ni pagatibukon mga kaigsunan, buti ba sabot nini, ang atong kahimtang karon mao ni siya ang gitawag nga condemnation. Pagkasinilutan, mao ni siya ang atong sitwasyon, mao ni siya ang atong kondisyon. Og nianhi ang Ginoo nganhi, dili aron kita pagasilutan tungod kay atong sitwasyon sinilutan naman daan. Nianhi siya makaigsunan aron kuhaon kita ni ana nga sitwasyon, pero kung kita magadumili sa iyang pagtawag kanato sa pag-uban nga na kaniya, kita ganahan lang gid nga magpabilin nga na sa kangit-ngit og dili kita mag-adto ngadto sa kahayag og buti pasabot niya na nagpabilin lang gid kita sa condemnation o pagkasinilutan. Tungod kay nga na daw? Tungod kay ang atong mga binuhatan pagkadautan lamang. Kung ang Dios makaigsunan is not in the business of condemnation, unsa daya ang iyang pamaagi daya sa justice? Atong tan-awon din makaigsunan sa Psalms 89:14. Nagyon din justice and judgment are the habitation of thy throne. Makita nato diha makaigsunan ang sunod niya na iskolon. Buti pasabot niya na ang sunod nga phrase niya na makaigsunan mao ang pagpalapad kung unsa ang iyang gihisgutan dito sa una nga phrase. Justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Buti pasabot makaigsunan nga ang iyang hustisya ug ang iyang paghukom mao kana ang iyang kaluoy ug ang kamatuoran. Ang iyang gustong ihatag nga hustisya mao lamang gyud ang iyang kaluoy ug ang kamatuoran. Nga pinaagi sa kamatuoran makaigsunan makaangkon kita kaluoy, tanan nga mangayo og hustisya ngadto kaniya, tanan nga moduol ngadto kaniya, mangayo og kapasayloan, wala gid siya lain mahatag kanato magaigsunan kundili ang iya lamang kaluoy. Katong tanan nga mga tawo magdumili sa iyang kaluoy, mao katong dili makaangkon sa iyang paghukom og unsa ilang mahiaguman tungod kay sila nagpabilin sa pagkahinukman, paingon sila sa kamatayon, ug ang mga tawo nga mangayo sa ilang kapasayloan mao katong makaangkon sa ilang paghukom. Unsa day ang katuyuan sa Dios sa iyang paghukom? Walay lain makaigsunan mao ang pagluwas. Psalm 72:4, He shall judge the poor of the people, He shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor. Buti ba sabot makaigsunan, ang iyang paghukom day mao ang iyang pagluwas. He shall judge the poor, He shall save the children of the needy. Buti ba sabot niya na makaigsunan, nga kini siya usa ka parallel. Ang iya din paghukom makaigsunan mao kana ang iyang pagluwas. Wala siya laing katuyuan sa iyang paghukom, mao lamang gid ang pagluwas niadtong andam mangayo og pasaylo sa ilang mga sala. Pero alang niadtong nagadumili sa pagpangayo og pasaylo, ang ilaging mahiguman makaigsunan mao katong pagkahinukman sa silot. Buti pasabot, ang Dios, He is not in the business of condemnation, kundi ang iyang paghukom makaigsunan nga iyang ginahatag mao lamang gid ang pagluwas. Sa atong pagsalikway niya nga kaluwasan, ato lang yung gihukman ng atong kaugalingon ngadto sa pagkasinulutan, ngadto sa dili pagkaangayan, ngadto sa kinabuhi. Mao lamang kana ang iyang pamaagi gyud sa paghukom. Pero unsa ang paghukom sa tao? Ayun din For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Dinhi makaigsunan aduna tay makita nga duha ka klase nga judgment. Ang usa makaigsunan paingon ngadto sa condemnation o pagkasinilutan, pero ang isa makaigsunan usa ka libre nga gasa nga paingon ngadto sa pagka-pinasaylo or justification. Asa man nagikan? Atong balikan sa una nga portion na makaigsunan sa Romans 5:16. And not as it was by one that sinned, so is the gift. Kinsa man ang nakaingon sa pagpakasala or ang unang nga tawo nga nakasala. Walay lain makaigsunan kundi sa Dan. O kining isa nga gigon, so is the gift. Kinsa ang naghatag niya nga gasa? Walay lain makaigsunan mao si Kristo. Buti ba sabot makaigsunan, mao kini siya ang contrast karon sa paghukom nga gikan kang Adan o gikan sa tao o sa paghukom karon nga gikan sa Dios. Sa tao nga paghukom, paingon gid kana sa condemnation o sa pagkasinilutan, pero ang gikan kang Hesus makaigsunan usa ka libre nga gasa nga magadala ngadto sa daghang pagpakasala ngadto sa pagkapinasaylo. Duha ka klase makaigsunan. Ang gikan sa tao, pagkahinukman sa silot, maukan ang iyang judgment, o ang judgment sa Dios, maukan ngadto lang gyud paingon sa pagkapinasaylo. Gasya makaigsunan ang paghukom sa Dios, ug ang kaluwasan ang mahimong resulta niini. Ug kung kita magadumili nga na sa iyang kaluwasan, ato orang gihukman atong kaugalingon nga magpabilin sa pagkasinilutan tungod sa sala.